Si Nika, 19 years old, estudyante, umuwi ng late galing sa piyesta. Habang naglalakad siya sa kalsadang walang ilaw papuntang sa Sikihor, may narinig siyang pumutok, parang nabali ang buto. Paglingon niya, may nakatayong babae sa malayo. Tama ang height, payat, mahaba ang buhok. Pero habang nakatitig si Nika, dahang-dahang nag-backbend ang babae hanggang dumikit ang ulo niya sa lupa. Pero nakatingin pa rin kay Nika. Napatakbo si Nika pa uwi. Pagpasok niya sa bahay, sinara niya lahat ng bintana. Pero mula sa labas, may maririnig siyang, "Nika!" Tunog ng taong walang bituka. Parang galing sa loob ng tiyan. Pagtingin niya sa siwang ng bintana, nakadikit ang mukha ng babae, pero baliktad, nakasubsob, at ang mata ay puti na may pulang guhit. May mga ngipin sa noo, may dila sa gilid ng bibig. Kinabukasan, pumunta si Nika sa bahay ni Nana Sabel, ang matandang manghihilot. Nang marinig nito ang kwento, agad siyang nagdasal. "Ma'am, baluktot yan, iha. Aswang na hindi kumakain agad. Pinapalaki muna niya ang takot mo. Kapag dumapo na ang takot sa puso mo, doon ka niya lalapain ng buo." Lumunok si Nika. "Kaya ba ako ang pinili? Mahina ang loob mo ngayon. Alam nila yan." Gabi, kumakalabog ang bubong. May gumagapang, dahan-dahan. Parang may humihingang napakabigat. Pagtingin ni Nika sa kisame, may dalawang mata na pula na nakabaliktad ang direksyon. Parang tumitingin pababa mula sa sahig sa taas. At biglang may laway na tumulo sa sahig. Itim, malansa, may init. Tok-tok-tok, tunog ng kamay na nakabaluktot, kumakatok mula sa bubong mismo. Bumuhos ang brownout sa buong barangay. Tahimik, malagkit ang hangin. Tumingin si Nika sa labas. May nakatayong figura sa tapat ng bahay nila. Tao ba? Hindi sigurado. Habang sumusulong ito papasok sa ilaw ng buwan, unti-unting nagiging malinaw. Likod na baluktod. Ulo na nakasabit na parang kampana. 4 na braso. 2 binti na parang spider. Balat na parang nabiyak-biyak. Bibig sa tiyan, muka sa likod, at sabay-sabay ang boses. "Takot mo, akin na." Ang bahay nila Nika kinabukasan, sarado pa rin. Pero may itim na kamay na marka sa bintana. Si Nika, wala na, hindi na nakita. Pero tuwing gabi, sa Sikihor, may naririnig na pag-crack ng buto. Sunod ang boses na parang bulong. "Baka takot ka rin." Sabi ng matatanda sa Sikihor, ang unang mambaluktod ay isang babae noong 80s na pinutulan ng katawan ng mga tulisan. Hindi natagpuan ang ulo, hindi natagpuan ang likod, at hindi natagpuan ang puso. Sa sobrang galit at takot bago mamatay, nagbaliktad ang kaluluwa niya, nabaluktot, hanggang naging nilalang na kumakain ng takot. Sa Sikihor, may kasabihan, kung may nabaling buto na maririnig sa gabi, huwag kang tumingin. Ang aral, takot ang pinakamabilis na daan papunta sa dilim. Kung hindi mo ito kayang kontrolin, ibang nilalang ang kakain sa'yo. Follow me for more stories like this.